Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong. Grabe na ang mga paglapastangan mga kapatid nito mga kaibayos pananampalataya. Merong nakunan ng CCTV na winasak ang imahen sa Guadalupe. No? Tingnan natin ito. Ito po sa labas, bahagi ng simbahan, nakuna ng CCTV. Isang tao na makita ninyo, dala-dala niya ito. Okay, pinasak niya ang mukha sa Our Lady of Guadalupe. Sa labas yan sa simbahan, no? Na nakuna ng CCTV. Ito ay may kaugnayan din sa isyu ng pagwasak nitong pastor na si Pastor Jerry De La Fuente sa imahen. No? Babasagin na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Teka sa... Oh! Ulo! Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniban ninyo. No, hindi umano inaapakan yung religion. Pero nag-video siya upang lapastangan ang ating pananampalataya. Kung maalala ninyo mga kapatid, isang born-again Christian na si Pastor Chris, isang Ilonggo, nag-viral din ng winasak niya ang imahen. Nagsinyo pa no? Bagay nila pa ako. Amon sama ka dagdag sinyo pa no? Halit isa, halit ni. Halit isa, halit ni. Halit ni. White ikaw, awareness. Awareness. White ka home, kawa ka. Kanina. You are under my faith in the name. Nag-viral na balita pa ito. At hindi lang yan, yung si Alvin Chances ng 70 Adventist, si San Cebuano, sinunog ang imahe ng Mahal na Birhen Maria. Ay lang mo kasukuha, kay kining ato kamatuoran lang. Oh, way personalan. Mensahe lang ning ato. Okay. Okay, tanaw lang Brother Eugene ha. Oh, ayag hilak. Kay Nagingon ang Biblia Brother Eugene nga nagingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha. Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig Brother Eugene. Napinaghan Brother Eugene no? Oh. Ingon ang Ginoo At pagkatapos ito, itong mga pastor na ito na nag-viral ang kanilang ginawang pagsunog, nagsusori naman. Kumusta kaya si Pastor Jerry De La Fuente? May puso kaya siyang magsorry sa paglapastangan niya sa naturang doktrina ng Simbahang Katoliko? Samahan ninyo kami sa punto por punto mga kapatid. Patuloy tayo dito. At pansinin ninyo mga kapatid, grabe na ang paglapastangan itong mga nagsusulputang sikta. Merong nakuna ng CCTV na ito po, makita ninyo, itong nakuna ng CCTV, isang lalaki, inampas ang imahen ng Mahal na Birhen Maria. So, kita ninyo, ang Our Lady of Guadalupe, wasak ang mukha talaga. No? Ito yung mga modernong iconoclasm. Iconoclasm is images destroyers. At nag-viral din
ang pagwasak ni Pastor Jerry De La Fuente. Ito mga kapatid. No? Babasagin na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Teka sa... Oh, ulo. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniban ninyo. Matandaan natin na nag-viral din noon yung si Pastor Chris, isang Ilonggo, nang winasak niya ang imahin ng Senior Santo Niño. Nagsinyo pa inferno, bagay nila pa ako. Amo na sama ka dagdag sinyo pa inferno, halit isa, halit ni. Halit isa, halit ni. Halit ni. White ikaw, awareness, awareness. White ka home, kawa ka. Kita nila. You are under my feet in the name of Jesus. You are under my feet in the name. At kung maalala din ninyo mga kapatid, yung Cebuanong evangelist ng Seventh-day Adventist na si Alvin Sanchez, sinunog ang imahin ng Mahal na Birhen Maria. Ay lang mo kasukuha. Kay kining ato kamatuoran lang. Oh, way personalan. Mensahe lang ning ato. Okay. Okay, tanaw lang Brother Eugene ha. Oh, ayag hilak. Kay Nagingon ang Biblia Brother Eugene. Nga nagingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha. Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig Brother Eugene. Pinaghan Brother Eugene no? Oh. Ingon ang Ginoo Brother Eugene sunuga. Oo. Hilak. Pa pa lang ba yan? Yun, okay. Yung music na yun, background to. Background yun kay Alvin Sanchez, pero hindi po yun hindi po tayo mag-copyright yun sa kay Alvin Sanchez. So si Pastor Chris matapos nag-viral, nag-sorry siya, no? Especially sa mga Katoliko kagaglipay nga ako gali si Pastor Chris gapangayo gid ko sang kapatawaran sang ginimo ko sa revolto nga ginuba ko ng inyong parts ng pagtuo. So yari ako nagapangayo gid ko sa kapatawaran sa bilog nga kalibutan sa tanan nga na-hurt sa paglapa ko. So nagapangayo gid ko sang patawad sa inyo tanan. So alin sa akong taga-pusoon nga Yun. At si Alvin Sanchez din, matapos at pinatawag siya ng Seventh-day Adventist, si Pastor Chris, isang born again din yun, si Alvin Sanchez, nagsusuri din siya. Kaninyo igsoon nagahit nining pag-live. Tuna ko'y mga ipaabot ninyo nga mga mensahe igsoon about sa ato nga nahimo datong pipila ka mga adlaw nga nabot sa punto igsoon nga wala ko na sayod kung unsay samputanan. Ni ako sa live nining taknaa sa kabuntagon igsoon sa dili pa ko mag-umpisa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Labi na igsoon nga kining akong pagabuhaton, agig pagpaubos, agig pagpakita sa gugma sa mga kaigsunan
Huwag ingon usab sa tibuok. Yun ang pagsusuri ni Alvin Sanchez ng 70 Adventist. Kumusta kaya itong si Pastor Chris na nagwasak sa mga imahen? No? Babasagin na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Dahil dito daming mga messages na natanggap ko mga kapatid na nag-message sila kay Pastor Jerry de la Fuente para magsagawa ng talakayan tungkol dito. At ang message din ako, wala pang reply, no? Daming nag-antay talaga. Alam naman natin na daming anyaya na makipagdebate, lalo ng mga Muslim, 70 Adventist, at meron pang naantalang debate namin ni Pastor, yung sa Born Again, no? Pastor Wente. Pero, dahil daming mga priorities namin dito, so hindi ko muna tinanggap ang mga debate. Pero, kung sakali tanggapin ni Pastor Jerry de la Fuente ang pakipagdebate matapos niya winasak ang mga imahen, i-priority ko talaga ang pagharap kay Pastor Jerry de la Fuente. Maalala niyo mga kapatid, nag-viral noon yung isang pulis, binaril niya ang imahe ng Mahal na Birhen Maria, wasak ang mukha. At pagkalipas ng ilang araw, nadisgrasya ang naturang pulis. Ito din, wasak din siya, no? Hindi natin layunin na ganyan ang mangyari sa mga kapatid. Pagdasal natin. Dahil ito po ang tinatawag na the modern iconoclasm. Iconoclasm sa taong 700 Anno Domini, mga kapatid, sa pamamagitan ni Emperador Leo XIII, pumasok at papasok sila sa mga simbahan at winasak ang mga imahen. Kaya naganap ang Second Council of Nicaea. Sa Second Council of Nicaea, yon, idiniklara mga kapatid, sa taong 787 Anno Domini, ikalawang konsilyo sa Nicaea, idineklara ng simbahan that sacred images may be honored without idolatry. Yun talaga ang opisyal na aral ng simbahan. Sacred images may be honored without idolatry. At hindi lang yan. Bakit po ba na itong mga modern iconoclasm, images destroyers sa ating panahon ngayon, sila yung mga revivalist sa mga erehe noon na iconoclasm. Ito po ang katuparan sa Awit, Kapitulo 74, 4:8, mga kapatid. Ang mga kaaway mo'y nagsisiangal sa gitna ng inyong kapulungan. Kanilang itinataas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nagtataas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayoy lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagputol-putol ng palakol ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang inyong sanktuaryo. Okay, naalala ko tuloy sa talatang ito, yung sinabing sinilaban ang kanilang santuaryo. Alam niyo ba na yung mga terorista noon, no? Terorista, yung Maute, pinasok ang simbahan ng Marawi City, winasak, sinunog. Na inilabas ng AMAC News Agency, makikita ang pagsira ng mga armadong lalaki sa ilang imahen sa loob ng isang simbahan sa Marawi. Ibinagsak sa sahig at inapak-apakan ng mga itong imahen ng mga santo.
maging ang crucifix. At ang sanggol na Jesus hindi nakaligtas. Pinagpupunit din ng ilang larawan ni Pope Francis at Biblia, saka sinunog ang mga ito. Weekend nang kumalat sa social media ang video. Pinaniniwala ang nangyari ito sa sinasabing lugar sa Marawi na hawak pa rin ng mga terorista. Oh, yun, no, sinunog ang Marawi City na simbahan, mga kapatid, winasak. Nagkaisa itong mga pastor sa Solpot, nagkaisa ito at sa mga terorista. Pero kung may challenge si Brad Jando kay Pastor Jerry Adila Fuente na yung Baphomet ay wawasakin o kaya'y Buddha ba, wasakin dahil ang kanilang tripping ay mga sacred images. How about kung maggawa kaya sila ng imahen ng bato sa Mika at ipakita nila na winawasak nila yung imahe na yon. Kaya nila? Dahil ang mga Muslim ay ito makita ninyo, mga sandali muna, makita natin. Yung mga Muslim ay nag-aagawan din sila sa paghalik sa batong itim sa Mika. Kaya ng mga pastor ito na ipakita, mag-video sila na kanilang wasakin? Wawasakin? Hindi. No? So, makita natin na dito sa talatang ito, mga kapatid, mga kalaban talaga papasok sa Tanakh Bible. Ito ang mabasa natin. Thine adversaries. So mga kalaban talaga, adversaries ang ginagamit din nyo. Napapasok upang wasakin. Ano po yan? Yung carved work. No? So yung mga inanyuan. Sa King James Version, ito ang ating mabasa. Thine enemies roar in the midst of thy congregation. Anong wawasakin nila? They break down the carved work thereof. So, yung mga inanyuan ang wawasakin nitong mga pastor. Dahil para sa kanila, mga kapatid, itong mga imahe ng mga santo ay para sa kanila, Diyos. Bakit? Dahil pag sila'y nag-aaral sa Bible, apay namumulot lang sila sa gusto nila. Kaya, di nila alam na alin ang hindi banal, alin ang banal. At sa Ezekiel 22:9, inyong hinamak ang aking mga banal na bagay. So, pati banal na bagay, hinamak nitong mga kalaban ng Diyos. Sino po ba yung mga kalaban ng Diyos? Unang Juan, Kapitulo 2, 18-19, munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami na ang Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So ito pala ang mga tinatawag na Antikristo, mga kapatid. At itong mga pastor na ito, sa mga nagsusulpot ng sekta, paulit-ulit na nila na tuligsa at magiging challenge ito sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating Katoliko na laliman natin ang ating pananampalataya. Doc and Altum, magpalalim po tayo. Dahil, kung imahin lang ng mga santo ang kanilang winasak at giniba, at kung ikay Katoliko, sapat mo na lang na nagsimba ng every Sunday, ngunit, hindi nagpalalim sa pananampalataya, delikado na mawasak
ang ating pananampalataya, ang inyong pananampalataya nitong mga nagsusulputang sekta. Dahil ayon sa kanila paulit-ulit na tuligsa na tayo daw mga Katoliko ay dinyos natin ang kapirasong kahoy, yung bato o mano ay dinyos natin. At ano po bang talata na kanilang gagawin, babasahin para ibato sa atin? Itong Gawa Kapitulo 17:29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato na inukit ng kabihasaan at katalinuhan ng tao. See? Tandaan niyo, yon ang isa sa mga gagamitin nilang talata, mga kapatid. At sasabihin na yan po ang malinaw na talata na ginawa ng mga kaanib ng simbahang Katoliko. Yon ang kanilang gamitin na talata upang makapanghikayat sila ng mga miyembro paalis sa simbahang Katoliko. At kung iwanan ninyo ang simbahang Katoliko at yayakap kayo sa mga nagsusulputang sekta, delikado na sa kasunduan nito. Oh. So, tayo daw mga Katoliko, mga kapatid, gumawa ng mga rebolto ng mga santo upang sambahin bilang Diyos. At malinaw umano yan sa talata, oh, na ginagamit nila. Pero lilinawin po natin, mga mahal na kapatid, na walang mali sa talata. Ang mali po ay ang nasa kanilang maling paliwanag, nasa kanilang maling interpretasyon at maling panghuhusga sa simbahang Katoliko. Bakit? Unang-una po, hinuhusgaan nila ang simbahang Katoliko na sumasamba bilang Diyos sa mga rebulto. Gayong wala naman pong katuruan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, na sambahin natin bilang Diyos ang mga imahe o rebulto. Malinaw po ang opisyal na aral natin na mabasa sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa doktrina natin sa mga imahen. Ito po ang mabasa natin sa Catechism of the Catholic Church. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Oh, di po ba? Napakalinaw sa opisyal na aral natin, mga kapatid. Yun po ang opisyal na aral, ang katisismo ng simbahang Katoliko, na ang paggamit umano ng imahe o rebulto ng simbahan ay isa lamang respectful veneration at hindi isang adoration na para lamang sa Diyos. Meaning, isa lamang po itong paggalang. Isa lamang itong pag-honor. Ito po ay maikumpara natin, mga kapatid, sa rebulto ni Dr. Jose Rizal. Di po ba? Tingnan nyo ang rebulto ni Dr. Jose Rizal doon sa Luneta Park, kung saan binabantayan pa ito ng mga armadong sundalo kahit hindi naman yan tatakas. Di po ba? Di po ba na-question yan ng mga nagsusulpotang pastor? Eh bakit binabantayan pa ng mga armadong sundalo itong rebulto ni Jose Rizal na hindi naman yun tatakas? At hindi lang yan, di po ba, rebulto ni Dr. Jose Rizal, inaalayan po ng bulaklak tuwing Rizal Day. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na pagsamba na yon sa rebulto ni Rizal. Kaya iyon po ang ginagawa kasi pinarangalan, ginalang natin ang nirepresentahan ng rebultong iyon na si Dr. Jose Rizal, na ating
pambansang bayani. Isa pa, halimbawa, dahil grabe ang mga tuligsa nito mga nagsusulputang sekta sa mga imahe nating mga Katoliko. Ha? Isa pa, yung paggamit natin sa larawan ng ating sa loob ng ating tahanan. Halimbawa, yung larawan ng ating asawa o larawan si pastor, may kasintahan na pastora din. O kaya larawan sa anak. Di po ba ginagalang natin ang kanilang imahe bagamat ito'y kapirasong papel lamang. At kapag ito ay dinuduraan ng ibang tao, pinonit, o kaya tinatapak-tapakan mga kapatid, ano kaya ang kanilang maramdaman kung makita nila kahit lang yung larawan, picture, kapirasong picture ng pastor na ito? Ano kaya ang kanilang maramdaman? Bagamat kapirasong papel lang iyon, siguradong masasaktan sila mga kapatid. No? Masasaktan sila dahil kahit makapirasong papel lang iyon, nagpahiwatig yan o nagrepresenta yan sa larawan mismo na tinutukoy. Ganun po din ang simbahan mga kapatid. Gumagamit tayo ng imahe upang ipahiwatig katulad lamang sa rebulto ni San Pedro, ni San Juan, ng Mahal na Birhen Maria at iba pang mga santo, sila'y hindi mga Diyos. Sila ang mga larawan sa mga tao na naging banal, hindi tao na naging Diyos. So, yung mahilig manghusga sa simbahang Katoliko, sila po ang lumabag sa utos ng Diyos mga kapatid. Bakit? Ano po ba ang utos ng Diyos? Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16. Ito po ang ating mabasa. Huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Ose? Huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Pero panday na pagbibintang, winasak dahil pati larawan ng mga santo para sa kanila ay Diyos-Diyosan. Ano po ba nakasulat sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 10? Magandang balita Biblia. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi. Nako, itong mga pastor na ito, lahat na lang hindi sagrado. Bakit? Dahil ayon pa kay Pastor Jerry, may mata o mano, hindi makakita. Oh. May mata, hindi makakita. Ay, hanapin natin yung kanyang pahayag, ha? Oh, may mata, hindi makakita. Ito. Para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita, merong tenga, pero hindi nakakarinig, may ilong, hindi nakakaamoy, may mga paa, pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po, ayon sa Biblia, ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Wala tayong problema mga kapatid sa talata, lalo na sa Isaya na ginagamit niya. Ang problema lang ang maling unawa. Bakit? Lahat po bang may tenga na imahen na hindi makarinig, may mata hindi makakita, lahat po ba mga kapatid ay Diyos-Diyosan na? Hindi. No? Masama ba talaga ang paggawa ng rebulto mga kapatid? Hindi. Bakit? Dahil napakalinaw po na ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng larawan. Diyos mismo ang nag-utos. Ang masama, yung larawan na kinikilalang Diyos, bagamat hindi tunay na Diyos. Yun po ang utos sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8.
Huwag kang gagawa para sa iyong larawang inaniwan na kawangis ng anumang anyong nasa etaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Yun po ang malinaw na ipinagbabawal. Yung idol. Idol, ayon sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw po. No? All idols are images, but not all religious images are idols, mga kapatid. So, pero kung pag-aralan natin ang Biblia, hindi po galit ang Diyos sa larawan ng banal o rebulto ng banal. Galit lang ang Diyos kapag ang isang bagay o larawan ay ipinalit sa Kanya. Kasi kung tingnan natin ang Biblia, ultimo ang Diyos ay nagpagawa ng imahe o rebulto. Ulitin ko mga kapatid, ang Diyos mismo nagpagawa ng imahe o rebulto. Kung tingnan natin ang mabasa sa Exodo, palagi nilang binabasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero, iniiwasan nila ito. No? Iniiwasan nila ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 17-22. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa porong ginto. At ang haba nito ay may metro pang haba, mga kapatid, na ayon sa mabasa. Lagyan mo ng 2 ginto ang 2 dulo nito. See? Lagyan umano ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Sinong utos? Kaninong utos yan? Utos yan ng Diyos. Hindi lang yan. Exodo Kapitulo 26, versikulo 1. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tila na yari sa tilang lino na ihinabi sa lanang kulay asol, kulay ubi, at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kirubin. See? Oh. Napakalinaw, mga kapatid, no? Na hindi galit ang Diyos sa imahen o rebulto dahil ultimo ang Diyos mismo ang nagpagawa ng kaban ng tipan o yung luklukan ng awa na sa English po, yun po ang Ark of Covenant. Nayari sa ginto ayon diyan sa naturang talata Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. At ang kaban ng tipan ay may mga imahe. May mga imahe. Diba, murag kasi Mary. Sandali. Ate Edna, ano? Sorry. Okay. Okay. Sige. Patuloy tayo, mga kapatid, no? Yung Ark of Covenant na yari sa ginto, ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. At alam nyo ba, mga kapatid, ang kaban ng tipan, yung Ark of Covenant, meron po yung imahe ng 2 anghel. Kerubin pa, high rank. Ang kaban ng tipan po ay ipinautos ng Diyos nila ni Moises. At ang kaban ng tipan ay ginagamit upang i-representa sa Diyos. Tingnan natin ang mabasa sa 2 Samuel, Kapitulo 6, versikulo 2, mga kapatid. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale Hoda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok ibabaw ng mga kerubin. See? Napakalinaw, mga
kapatid, ang mabasa natin na ang kaban ng tipan ginagamit nila bilang representation. Hindi yung mismong kaban na yari sa ginto na may dalawang anghel ang kanilang pinaglilingkuran, kundi yung Diyos na nagrepresenta sa kaban ng tipan. Kaya, ang mga Katoliko, kapag manalangin sa harap ng imahe ng Panginoong Hesukristo na nakapako sa cross, hindi ibig sabihin nun na nanalangin tayo sa kahoy o bato, kundi sa Panginoong Hesus na nagpahiwatig sa naturang larawan. At hindi lang po yan mga kapatid. Gumagamit din ang Diyos ng larawan o rebulto para makapagaling. Saan natin yan mabasa? Ito. Bilang Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 9. Kaya't lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Panalangin mo kami sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na yari sa tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. See? Napakalinaw mga kapatid sa naturang talata. Isa po itong pangyayari sa mga Israelita mga kapatid na ginagamit po ng Diyos ang isang ahas na yari sa tanso kapag tumingin doon ang isang tao na natuklaw ng makamandag na ahas ay hindi mamatay o hindi malalason. Isa po ito sa patunay na ginagamit po ng Diyos ang isang imahe para makapagpagaling. Hindi galing, kung tingnan natin mga kapatid, suriin natin ang Biblia, hindi galit ang Diyos sa paggamit ng imahe o rebulto. Magagalit lamang ang Diyos kapag ang imahen o rebulto ay gawing Diyos-Diyosan. Yun po ang tinutukoy sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Pero hindi po Diyos-Diyosan ang imahe ng mga santo. Ito ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Our Catholic Faith, page 220. We do not worship saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. O see? Napakalinaw. Sabihin ng mga nagsusulpot ang mga pastor ngayon, na sikta, mga kapatid na inaniba ng mga pastor, hindi, dami niyong Diyos-Diyosan. Ano po bang opisyal natin na aral? Catechism of the Catholic Church, 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. See? Yun po ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Na, ano-umano ang pananampalatayang Katoliko? We worship one God. One God. Bakit gawing maraming Diyos para sa mga pastor ngayon para na makahikayat sila ng mga kaanib, lalo na yung ating mga kapatid na mga Katoliko na hilaw sa pananampalataya. Kaya, kontra ito mga kapatid sa akusasyon ng mga iba't ibang sikta na sabi nila, tayo umanong mga Katoliko ay sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. No? Yun lang ang
imagination nila. At alam nyo ba, dahil ang argumento ng mga pastors kasi, yung Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22, si Moises lang ang inutusan na maggawa ng imahen. Bakit kayong mga Katoliko nakisali? Excuse me po. Alam nyo ba kung pag-aralan ninyo sa Biblia, mabasa natin, sa loob ng templo sa Diyos, may ginawa na mga imahen ng mga banal. Kahit hindi mabasa na inutos yon ng Diyos. Saan mabasa? Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17, 19. As the lintel of the door, even into the interior part of the temple, as well as outside, on every wall, on every side, both the inner and outer rooms were carved the figures of cherubim and palm trees, a palm tree between every two cherubim. A cherub had two faces, a man's face looking at a palm tree on one side, and a lion's face looking on the palm tree on the other. Thus, they were figured on every side throughout the whole temple. So, malinaw mga kapatid, wala tayong mabasa diyan na ang Diyos nag-utos na lagyan. Pero, bakit po ba merong palm tree? Dahil sa Revelation chapter 7 verse 9, sa Awit Kapitulo 92, versikulo 12, yung palm tree ay sumisimbolo sa mga banal. Kaya hindi lahat ng mga imahen ay Diyos-Diyusan. Sa Isaiah Protestant Bible mga kapatid, 56:5, then I will set up a monument in the area of my temple. Tandaan natin sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15, Unang Hari, 23:15, 18, makita natin na ang Diyos mismo nag-utos kay Diyos niya, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Winasak yun, mga kapatid. Dinurog, sinunog. Pero yung monumento ng propeta, sabi niya, huwag mong galawin. Ang problema lang, nito mga nagsusulpotang pastor, mga kapatid, yung Diyos-Diyosan ay hindi nila winasak. Dahil sabi ni Brother Jando, di kayo nakakita, mga kapatid, na yung Baphomet ng mga nag-video ito mga pastor at winasak. Hindi. Wala kayong nakita niyan. O kaya'y Buddha, winasak nila. Kundi yung mga imahe ng mga santo, yung imahe ng mahal na Birhen Maria, kung makita nyo lang mga kapatid, lalo na sa session ng deliverance, kung gaano kagalit na galit at takot na takot sa cross ang mga nasaniban, yung mga demonyo sa cross. Ecce crocem Domini, fugiti partis adversi, croc sacrasit mihelox, non dracosit mihedox. Grabe talagang sigaw. Pero, kung ano ang kinatatakutan ng demonyo, pag kayo'y lalabas sa simbahang Katoliko at yayakap sa mga nagsulpotang sekta, yung kinatatakutan ng demonyo ay tatanggalin na nila. Bakit? Baka vice friend. Brajando,